Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Inconsistent. Ito ang naging matinding buwelta at ahasang binasag na mismo ng dating ombudsman na si Samuel Martires ang kaniyang katahimikan at matapang na nagsalita na sa publiko di umano'y kasinungalingan ni Ramil Madriaga at script ng Committee on Justice ni Jinky Luistro nilantad na sa publiko. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Naglabas ng pahayag si dating Ombudsman Samuel Martires kaugnay ng mga aligasyon ng testigong si Ramil Madriaga sa gitna ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Direktang pinwestiyon ni Martires ang sinasabing pag-deliver umano ng pera sa kaniya sa pamamagitan ng ibang tao sa halip na direkta kung totoo ang paniniwala ng publiko na malapit ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit pa siya magpapadala ng pera sa akin sa pamamagitan ng isang hindi kilalang tao kung maaari naman niya akong ipatawag at ibigay iyon ng direkta? Hindi rin pinalampas ni Martires ang aligasyon na si VP Sara umano ay sangkot sa pagpapadala ng pera. Bakit naman magpapadala ang Vice Presidente ng pera sa pamamagitan ng isang hindi mahalagang tao? Ano ang magiging dahilan niya para magpadala ng pera sa akin? Inconsistent na salaysay. Tinukoy ni Martires ang umano'y pagkakasalungat ng mga pahayag ni Madriaga sa kaniyang sinumpaang salaysay noong 2025. Ang reaksyon ni Martires ay kasunod ng affidavit ni Madriaga na nagsasaad ng umano'y pagdadala ng pera sa Office of the Ombudsman noong Disyembre 2022, isang aligasyong bahagi ng mas malawak na usapin sa impeachment complaint. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Tanim witness, sabi ko sa inyo hindi lang po kay Bong Revilla to. Kahit yung kay Pastor Kibuloy, tanim witness din, galing di umano kay Risa Ontiveros. Eto rin, tanim witness din. Di ba? Sabi ko sa inyo, hindi po tsamba yan. Hindi isolated case. Ganyan po ang gobyerno ni Bongbong Marcos, di umano. Kailangan lagyan natin ng ganun Kasi, puro sablay ang mga witnesses. O, kita mo ito. O, tingnan natin to si Madriaga. Ganyan, pareha sila Etong si Bernardo at saka si Madriaga na i-compare ko. Parehas sinungaling na mga witnesses. Bumalag ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa hamong suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kumasa si Madriaga, isa raw karangalan ang makipagsuntukan. Okay, teka muna Okay, bago natin simulan, kasi nagkahamunan ng suntukan, tingnan nyo po kung paano ibinalita ito. I-observe nyo ang quality ng balita ng mainstream media. Kayo na po ang humusga. Kay Mayor Baste. Sa handwritten na sulat ni Madriaga, sinabi niyang kung magpupunta sa Annex 2 ng Camp Bagong Diwa si Baste, handa siyang makipagpalitan ng suntok, sipa, uppercut at kahit pa headbutt. Ito ang sa akin, okay? Bakit ba nagkahamunan ng suntukan? Bakit ba ito hinahamon ni Baste? Kasi fake news to. Kasi sinabi niya na sinabi daw ni PRRD na bakla si Baste. Doon pa lang fake news na Yeah. Alam mo, ako nabiktima rin ako niya ng ganyan. May nagbalita sa akin na isang bakla ay bakla daw din ako. Pero yung mga totoo kong kaibigan at lalo na yung mga malalapit kong kaibigan at kapamilya ko, alam, hindi ako bakla. At ito rin, sinasabi si Baste bakla. Sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi bakla si Baste. Ako na po nagsasabi. Kaya fake news to. Sinabi daw ni PRRD bakla si Baste. Natural, hamunin mo suntukan. Diba? Yun nga lang, walang kwenta tong kalaban. Kasi si Baste, maraming mawawala sa kanya. Ito, sino ba to? Patapon buhay nito. Tandaan natin, kidnapper to. Ang kaya lang nito mga bata. Hindi naman lalaban ng patas yan Natural, pag mangingidnap ka, marami kayo. Sinong kikidnapin nyo? Di bata. Siyempre, may mga armas kayo. Yan ang alam nito. Pero pag patas na laban, kaya ba nito?
kung suntukan wala itong binatbat. Diba? Ngayon, lalabanan daw niya si Baste. Unang naghamon ng suntukan si Mayor Baste nang banggitin siya ni Madriaga sa supplemental affidavit nito. Nakasaad kasi doon na tinawag gumanong baliw at badi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga anak nitong sina Congressman Pulong at Mayor Baste. Kaya ang welta ni Baste, suntukan na lang ng walang restrictions kahit isama pa raw nito si dating PNP Chief General Nicolas Torre III at ang isang anyay Bangag. Ayan, isama mo ni si Torre at si si Bangag. Suntukan tayo. Pumayag naman si Kaya lang, may kondisyon. Etong si Madriaga, kung lalaban siya ng suntukan. Kung matatandaan, dati na rin naghamon ng suntukan si Mayor Baste kay Torre. Pumasa si Torre at ni-livestream pa nga ang kanyang paghihintay sa boxing ring. Pero ni Anino ni Baste, hindi nakita. Ang galing ng balita, di ba? Naghamon si Baste, pero dati niya na rin hinamon si Torre. Kasi sinasabi ni Baste, isama mo pa si Torre, isama mo pa si Bangag. Ngayon, binalita na itong news channel na ito, ay hinamon ka ni Baste, ay hinamon ka ni Torre. Pero hindi ka naman nagpakita. Tanong, yung ba ang kumpletong istorya? Ganun ba ang nangyari? Ngayon, balikan muna natin yung excuses ni puntahan mo, sa madaling salita, puntuhan mo ako sa kulungan, doon tayo magsuntukan. Siyempre, kaya lumaban niya si Madriaga kasi alam niya hindi pwedeng mangyari. Kung gusto mo nang makipagsuntukan, magpaalam ka dyan sa mga pulis mo. Pwede ka namang lumabas, gumawa kayo ulit ng ring. Suntukan kayo. But anyway, tingnan natin tong balita na to. Tinapos. Tinapos di ba? Bakit ko po nasasabi? Kasi hindi po yan ang buong istorya. Nung naghamon si Torre, alam niya wala sa bansa si Baste. Naalala nyo? Nung nakabalik si Baste, sabi niya, sige, tuloy na natin na suntukan. Ayaw na ni Torre. Madali kasi maghamon halimbawa, alam ko umalis ng bansa si Torre. Hamunin ko na suntukan. Ngayon, pupunta ako ngayon. Alam mong hindi makakabalik. Imposibleng makabalik. Bakit babalik? Pero nung nakabalik, ayaw mo na. Di ba? Yung ganung excuses ni Torre, kabaklaan po yun. Diretsuhin na po natin. Yun ang kabaklaan. Yun ang dapat na tinatawag na supot ni John Vic. Naghamon ka suntukan nung wala sa kaka. Naghamon. Nung bumalik, ayaw mo na. Yun ang nangyayari. Anyway, tapos na yun. Medyo hindi ko lang nagustuhan yung pagbabalita. Bakit? Kasi, totoo naman yung pagkakabalita, hindi naman fake news. Ang problema, may kulang. Pag kulang yung balita mo, kahit pa anong tawagin mo dyan, para sa akin, in my opinion, fake news yun. Kasi hindi yun ang kumpletong istorya. Di ba? Naintindihan nyo na. Kayo na po ang humusga sa mga kalidad ng mga balita ngayon ng mainstream media. Next po tayo. Nako, lagot. Tingnan po natin ito meron na namang bagong pasabog ang Pinklawan. Kaway-kaway sa mga nanonood dito ang Pinklawan. May bago na namang meron na naman silang hawak laban kay BP Sara. Ano kaya ito? Hindi titigil ang mga umuning pasabog sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mas marami pa ang mabubunyag sa susunod na hearing. Mas mabigat po itong darating pong pagdinig na ito dahil hindi na po mga star witness ang magsasalita. Ang magsasalita na po dito mga dokumento mismo. Ayun! So may bagong pasabog. Hindi kaya yung ilong mo sumabog. Hindi po grave threat yun kasi meron silang bagong pasabog na naman Meron na naman silang bagong ebidensya kasi ngayon daw dokumento na ang magsasalita, hindi na isang taong kriminal na may kasong kidnapping, di ba? So alam mo, itong mga congressman parang naging nakakita na kayo ng vlogger na yung nabuhay sa pasabog. Ang tawag ko dyan, pasabog vloggers. Pambira, animal. Itong mga congressman natin parang naging pasabog vloggers. Meron na naman silang bagong hawak. Alam mo, kung meron kayong hawak, matagal nyo nang hindi nyo pinagtiisan si Madriaga. Yung ganong kalayo
na witness, kalayo sa katotohanan na witness, alam mo, nagmukha kayong tangalo doon, ha? Pinatulan nyo yun. Kumbagat sa manliligaw hindi ka na namili. Basta ka na nang pumatol. Ganun kayo kadesperado. Ramdam ng taong bayan buong Pilipinas kung gaano kayo kadesperado. Kaya wala kayong hawak. Kasi kung meron kayong hawak, hindi nyo pinapatulan kung sino-sino. Na pati ultimo, si John Vic gustong gawin ng Pink Lawang gawing kandidato. Pati si Tory gustong gawing kandidato. Di ba? Ganyan kayo kadesperado. Kabilang sa mga pinatawag ng House Committee on Justice, sina former Senator Antonio Trillanes para sa Isa pa to si Trillanes. Ito si May pinanalo ka na bang kaso? Kinasuhan din ako niyan Good luck sa'yo. Pag na-dismiss yan, akong kauna-una ang tatawa sa'yo. Isipin mo, kinasuhan ako nitong mama na ito. Dahil na-interview ko lang yung 18 Marines. Trabaho ko yung tanga. Isa't kalahati kang tanga. Demanda mo ako ulit. Akala mo, ang Banateros, makukuha mo sa pagganyan-ganyan. Ha? Ikaw uhugin ka. Umatras ka naman dyan sa mutiny. Ano pa nga sinabi nung kasamahan mo sa 18 Marines? Duwag ka raw. Traidor ka pa daw. Huwag nga kaming tinatakot mo. Iniiwan mo yung mga kasamahan mo ron. Magdemanda ka ulit. Masama na mag-interview. Oh. Huwag mo sabihin, sa susunod, ikaw ang iimbitahin, ikaw naman ang iiyak. Kayo mga pinklawan, tigil-tigilan nyo na yung mga gimmick na mga tanim witness nyo na iyak ng iyak. Di ba? Bumenta ba? Di, sige, tanungin kita. Bumenta ba yung paiyak-iyak ni Madriaga? Hindi kasi sinasabi nila, ha? Ito daw si Madriaga, pabaon, pakawala. Di umanon ni Trillanes at ng mga pinklawan. Oh. Di ba? Ah, sige, ikaw naman ang susunod. Ikaw naman umiyak. Gusto ko umiyak ka, ni Man. Kung ano drama mo. explained wealth ng mga Duterte at si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya para sa salin ng bise. Magsama pa kayong dalawa. Nabalikan natin. Yung anak nito, nahulihan. Di ba? Mabilis pa sa alas 4 dismiss. Nagpadala ng sa bahay ng high grade kush. Oh. Nabalita yun, di ba? Tapos na-dismiss na. Galing, no? Tapos yung PIDEA chief napalitan agad. Siya yung DOJ secretary nun. So sila ngayon magbibigay. Yan ba yung sinasabi ni Ridon? May pasabog kayo? Na ikaw naman ay napadala na kasama mo doon na nabigyan ng pera ng pag-aasikaso sa ICC, sabi ng 18 Marines, at kinonfirma rin ni Boying na kayo rin ang magkasama sa pagpapadala sa ICC kay PRRD. Ngayon may pasabog kayo kay Sara. Sinong tanga maniniwala sa inyong dalawa? Hindi, kayo mga maniniwala ba kayo sa sasabihin nito? Alam mong galit sa Duterte, lalo na to si Trillanes. Ito si Boying, iba, negosyante lang siguro to. Kung asaan ng masarap, dun yan. Pero si Trillanes, naku, wala talaga yan. Dek, sige, tanong kayo, maniniwala ba kayo kung ano pa ilalabas na ebidensya nitong dalawa? Yan na ang star witness nyo. Ridon, sila na ang pasabog. Wow. Good luck. Pero tila imposible na raw na sumipot pa si VP Sara sa kamera. Siyempre sa dulot-dulo naman ho, yung pong pangalawang pangulo po yung magpapasya, kung magpapakita siya o hindi. Dahil pag nagpakita siya, ma-dismantle na po yung posisyon nila sa Korte Suprema dahil kine-question niya ho yung pong pagkakaroon mismo ng proceedings. Hindi na invited ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga sa susunod na pagdinig. Naisumiti na rin ang Hindi na invited. Bakit? Nagkalat Bilib ako rito, pag nasampa yung impeachment at talaga nagkaroon na ng pagdinig sa Senado, kasi sa Senado po talaga didinggin yan. Baka umihi sa salawal ito pag natanong to ni Marcoleta.
Pag ito natanong ni Cayetano, ni Marcoleta, ni Escudero, baka umihi sa pantalon to. Kaya lang, si Lacson, kahit hindi tinatanong, baka siya naman ang sumagot. Yung mag-boyfriend. Itong dalawang mag-boyfriend na si Lacson at saka si Dito Soto. Kahit hindi sila tinatanong, sila sumagot. Walang alam to, anong isasagot niyan? Lahat ng sinabi niya kasi nungalingan, pati yung painting. Magkaibigan daw sila ni Sarah pero meron siyang fan sign. Gago rin no? O ngayon, hindi na iimbitahan sa susunod. Bakit nagkalat? Kung matibay yung ebidensyang binitawan nito, si Madriaga, at ito ay totoong witness na totoong malapit kay Sarah, pauulit-ulitin nila yan. Kahit pilipitin ni Marcoleta leeg niyan. Yung totoo, totoo. Hindi matatakot na ibabalik at ibabalik yan dyan sa Kongreso. Nung nakita nga itong si Marcoleta, tumayo Yung anak pa lang yan. Pagdating yan sa Senado, ihi sa salawal yan. Nalabanan pa ng suntukan si Baste. Baka mangiyak, lalong umiyak, humagulgul yan. Tapos po ito si Madriaga. Kaya ayaw nang imbitahan Kampo ni Madriaga ang kanyang supplemental affidavit sa Office of the Ombudsman para sa angkop na pagsusuri sa mga pahayag niya sa Kamara para sa agenda ay sayang. Alam mo? Sabit lahat ang pagpaplano ni Trillanes ng mga Pinklawan laban kay BP Sara. Ay, yan ang kumakalat di ba? Kayo na humusga. Ha? Pero kung opinion nyo, tatanungin ko. Lahat nitong mga planong ito, kargado, pakawala ng Pinklawan. Sabit ang mga plano nila. O eto, malaking ebidensya, nasabit yung mga plano nila. O eto, pag-usapan po natin parang medyo nagbaw dito si Ping Lacson kay Panelo medyo parang parang type ni ni Lacson si Panelo Sige, pakinggan po natin. Kahapon, we had Attorney Sal Panelo on the show, and he says he's confident only 4 members of Senate will vote for the Vice President's conviction. And I will quote you exactly what he said. Sabi niya, 4 na pusakal. yes, sa trial, maniwala kayo, 4 lang ang boboto ng conviction. Kasi yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Ontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yon, definitely conviction yun. Can I have your response, please? Alam mo, much as I don't want to comment on a nonsensical comment or statement, pero dapat sagutin din bakit marunong pa siya sa amin? Ako, walang pwede magsalita on my behalf. I can speak for myself, except the evidence. Sinabi ko na yan we'll always be guided by the evidence. So, ganito lang. Ang issue dito ni Lacson, tinawag si Lacson na pusakal ni itong si Panelo, si Attorney Sal Panelo, dahil ang boboto lang daw sa conviction ni BP Sara, harap siya ay ma-impeach, siya, si Tito Soto, si Risa ata at saka si Kiko. So, 4 lang sila na pusakal. Sabi niya, bakit mo kami pinangungunahan? Yan ang sinasabi ni Ping Lacson. Marunong ka pa sa amin. 'Di ba? Kami lang nakakaalam at wala kang karapatang magsalita in my behalf. Hindi naman kailangan. Obvious naman Obvious naman na ayaw nyo kay Sara. Kasi nga, inarangan nyo ng lahat ng investigasyon dyan sa Blue Ribbon para maimbestigahan yung mali-maleta. Yung imbestigahan ng pagnanakaw sa flood control. Sino bang humaharang? Hindi ba obvious? Tanga ka ba, Lacson? Or ginagawa mong tanga yung taong bayan? Halatang-halata naman ng taong bayan, ayaw nyo. Pinatatagal ninyo yung hearing dyan sa ghost projects, dyan sa flood control scandal. Tapos pumuputok yung butsi mo dyan para kang bakla. Pa tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tatawagin pa niya kaming pusakal? Anong yung intention lalagyan niya kami on the spot? Ba't mas marunong pa siya sa akin? Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ba't mas marunong pa siya kay Kiko? Ba't mas marunong pa siya kay SP? Bakit manghuhula ba siya? Kung sabihin ko siya yung pusakal na manghuhula. Di sabihin mo, karapatan mo yun Di ba? Parang ang baklang pumuputok ang butsi mo dyan. Ito si Lacson. Nakikipagtara.
Well, normal na sasabihin. Wala ba, hindi na ba pwede magkaroon ng opinyon ng taong bayan sa inyo? Bakit ka onion skin? Natural, nakaupo kayo. Kahit ako tanungin mo pupustahan ako? Kung boboto ka ng conviction kay Sara o hindi, yun din na sasabihin ko. Boboto ka, kayong dalawang mag-boyfriend na si Tito Soto. Oh. Edi, kung iba, edi tawagin mo rin pusakal si si Lacson. Oh. Ano naman kabaklaan yan? The idea that... Maximum daw 6, sabi niya, maximum 6 senators. Pero usually... Baka daw umabot naman ng alam mo, 6. Bakit nababasa niya ba ang isipan ng bawat senador? Kami, usap-usap na rin kami At least some of us, Ang titignan namin yung pasok ng ebidensya. Kung ebidensya, kasi kami, nasa microscope kami niyan ng publiko kasi definitely... So, ang punto ni Lacson, ang titingnan nila ebidensya. Naniniwala kayo doon. Hindi political color. Lacson naman, para kang pinanganak kahapon. Sa publiko yung trial. As in the case of sa former CJ Corona, nasa Microsoft kami, kaya babantayan kami dyan, whether or not na intention kami tumakbo pa o wala na. Magmamasang kami, obserbahan kami, at kung malabo naman ang ebidensya at magkukonvict pa rin kami, ano mahihita namin doon? Yun ang iwanan naming legacy, dalawa ni Senate President. Ano mahihita nyo? Maleta. Ano mahihita nyo? Bayad utang. Nanalo kayo, di ba? Hindi ko po sinasabi mga koraptong mga to. Ang sinasabi ko yung possibility na anong mahihita nyo. Ano bang nahihita ng isang politikong nagsisinungaling? Ano yung first time? First time bang gagawin ng politiko yan? So ibig mong sabihin malinis kayo sobra. Yang ginagawa nyo yan malinis kayo sobra. Ay wow. Hiyang-hiya naman ako sa inyo ni Tito Soto. Hiyang-hiya ako! De Soto, na kami walang kakwenta-kwentang ebidensya, nagkundi kami. On the other hand, ang tiba na ebidensya, tapos pag-a-acquit kami. Saan naman kami lalagay niyan? Yan ba ipapamana namin sa mga anak namin, sa mga apo namin? Hindi, yung maleta. Makatanggap ka lang ng 2 maleta. Hello? Hindi ko pa pinagbibintangan na ganun sila ha. Ang punto lang natin, hindi first time sa politika yan. May posibilidad po yan. Diba? Posibilidad lang. Ha? Kasi nagtatanong ka, anong mahihita mo? Pwede sasagutin kita. Yun ang mahihita mo. Ayaw mo ng sagot ko, huwag ka na magtanong. May mga huwisyo naman kami, huwag niya kami pangunahan. Kasi yun ang talagang complete nonsense. Yung sasabihin mong 4 yung sigurado magko-convict. Hindi lang sa pusakal, ungas siya, ungas. Pero para lang sa ating tigapakinig, ang ibig sabihin ka ng pusakal. Thank you. Galing yan sa sa salitang pusa sa kalye. Pusakal, ito nang galing yan. Usually, ang ibig sabihin yan, adik. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Pero marami akong pwedeng isipin kay Senator Ping Lacson. Pero hindi ko siya maisip na adik. No? Yeah. But the idea that confident sila that she will win if the impeachment case goes to a Senate trial, and that it's going to be a numbers game. That's what Attorney Sal Panelo said. Yeah. What do you think of that? Does it have any basis at all? Given that, let's be honest, medyo divided nga naman talaga ang Senado. Walang basis at all. Kasi alam mo, ang pinaka-saving grace ni Sal Panelo, yung anak niya, ang layo, yung anak niya, ang layo ng bagsak ng prutas doon sa puno. Iba yung ibang aura ng anak. Ako, umahanga ako doon sa anak. Ay, crush mo pa Hindi, nagtatanong lang, crush mo, Pogi. Ayaw mo nang matanda, gusto mo yung bata. Why, hanga siya doon sa may itsura yung anak niyan. Why? Kasi na-interview namin yung anak niya, di ba? Oo nga. Hindi, yung anak naman kasi niya, diretso magsalita. Yung nauukulag sa batas. Wala yung mga pusakal, wala mga ganyan-ganyan. Pero, totoo naman yung sinasabi ni, nung tatay, ni Atty. Sal. Totoo naman. Opinion niya yon, pero, baka karamihan ng mga Pilipino yun din ang opinion. Meron bang maniniwala sa inyo? Halimbawa, sabihin ko, na hindi i-convict ni Tito Soto at saka ni Lacson si Sara.
May maniniwala ba sa inyo na halimbawa sabihin ko sa inyo na excited imbestigahan ni Tito Soto at ni Lacson yung patungkol sa maleta at sa ghost projects? Pero saan kumuha ng ganong ugali yung anak? Yung tatay niya, ang layo eh. I don't Tawa know. ng tawa, baka mamaya matrobal ka na naman. 18 to 20 daw yung Alam mo, 18 to 20 yung expected niya. Alam mo, ano. sa kagaganyan niya, baka malaglag siya ang diking kami. Sorry. Dati rin, Alam siguro mo ba yung mga nakalaglag sa kisame? Kung ano yun? Yes, sir. Ano yun, Ako ano alam ko yun? yun. Hindi ko alam. But, so Sabi no, mo kay Ronald, kung ano yung minsan nalalagdag sa kisame, galing sa kisame. Si Pilio. Tuko, Nalalaglag siya. Butiki. I don't know what tuko is. Lizard. Hindi mo nang tuko. Lizard. But Gecko. anyways, It's a Tuko. lizard, Gecko. no? It's a lizard. Hindi ko sinasabi na kamukha ni Lizard. Paneros yung lizard. But the reason I keep coming back to this is, yes, so you don't think there's any basis? Kasi, you know, when you look at how the Senate votes now, even case in point yung partial report ng Senator, they're mostly doing so along party lines, hindi ba? I don't know. I can only speak for myself. Ako titingnan ko ebidensya. Wala akong decision ngayon eh. Okay. Nanood nga ako doon sa testimonya ni Madriaga, pero wala, hindi ko mambibig ko eh. Bakit ako magko-comment? Magiging senator judge ako. Parang it's almost a certainty na itatransmit sa amin yung articles of impeachment. Yeah. Even to comment, no, positively or negatively, doon sa testimonya ni Madriaga, yun lang, inappropriate na eh. Yeah. Well, actually, that's what I was gonna ask you about next, but okay, fair Hindi enough. ko sinasabing meron kaming kasama na inappropriate ha. Pero dapat wag mag-comment. Dapat kami yung huwis eh. Kahapon, we had Attorney Sam. Okay. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.